Surprise, motherfucker. Joke. Tignan nyo ako. Oh, ang dumi ko, no? Gusto nyo ba makita ginagawa ko? Kasi hindi ako anak mayaman. Akala siguro ng iba talaga, anak mayaman ako. Tara. Gumagawa kami ng fertilizer. Yung pampataba sa pananim. Ito yung mga uling. Ayan, wala na yung kubo namin dito. Nasira na ng bagyo. So, ito na lang nasirang bahay namin. Buti nga kamo, hindi pa nadamay ito eh. Hindi pa tapos yan. Baka sisirain agad ng bagyo eh. Ito yun guys. Ito yun yung pinipino namin. Pinipino ko. Diba ang dami pang pa ako. Nakikita niyo yan. Delikado yung ginagawa ko. Pipinuhin ko yan. Ihalo sa lupa na pinagsunugan and then tawag dito. Gagawing pananim. Diba? Ang hirap. Ito na yung sinasabi nyo anak mayaman no. Akala siguro talaga ng iba wala akong ginagawa. Syempre outside eh. Hindi nila nakikita yung inside eh. Yung inside kasi sa loob ka ng bahay mo. Yung outside kasi sa labas ka ng bahay mo. Means ibig sabihin nun pag sa labas ka ng bahay mo syempre wala kang ginagawa dun eh. May kita ka ng tao nakatambay, nakikipagkwentuhan sa barkada mo. Pero yung inside, hindi nila nakikita kung ano yung ginagawa ng tao. Yun kasi yung mahirap sa ibang tao eh. Yung chismis is a choice, 'di ba? Pag nagchismis ka kasi, pag sinabi mo kasi sa sarili mo, pag nakikita mo yung isang tao, sasabihin mo na lang dire-diretso. Hindi mo iniisip yung feedback, yung kakahinatnan kung ano yung ginagawa ng tao. Parang tingin mo sa sarili mo ikaw na lang lagi yung magaling. Tapos yung ibang tao na nakikita mo na nakitaan mo ng mali, hindi mo pala alam kung ano yung ginagawa nila. Parang ang hirap lang isipin no. Kasi ikaw lang naman, nananahimik ka lang naman, wala ka namang ginagawang masama. Parang sila paglabas sa bahay mo, ang dami nilang sasabihin. Parang isang beses ka lang nagkakamali, tingin nila sa sarili nila napakagaling na. Yung Diyos nga dinuraan, pinako, namatay ng 3 araw. Inusgahan ba tayo guys? Inusgahan ba tayo sa pagkakamali natin? Di ba? Hindi. Kaya yung masasabi ko lang sa ibang mga tao na mahilig gumawa ng mga kwento, nagpapaka-perfect kayo sa sarili nyo, isipin nyo din yung feedback, yung ginagawa ng ibang tao na kumakayo din sila. Siyempre, tumatanda na tayo guys eh. Isipin natin kung sa lahat ng oras aasa ka ng pagkain sa magulang mo, parang hindi ba nakakaya yun? Di ba? Siyempre tao ka, may damdamin ka eh. Not all the time, wala kaming ginagawa. Yung sinasabi nyo na walang ginagawa, may ginagawa yun. Kung babalik rin natin, kung kami nagtanong sa inyo ng ganyan, ano kayang pakiramdam nyo, di ba? Siguro masasaktan din kayo. Pero para sa akin, yung mga sinasabi ng mga ibang tao, ginagawa kong inspirasyon yun. Kasi, hindi pa nila narating yung narating ko. Sa haba ng panahon, nakasalamuhang ganyan tao. Simula high school ako, ang daming nalalait sa akin. Simula nung nag-graduate kami ng grade 10, parang yung mga batchmate ko siguro, dami din mga 40% na mga kaibigan ko, mga classmate ko, dinadown ako pababa. Pero nung nag-graduate kami, ako yung unang nagtrabaho sa kanilang lahat. May mga kaibigan akong ganyan dito na sobra din manghusga. May mga tao dito sa bundok lang to guys, pero ang hirap lang isipin no, kung saan pa nga yung komunidad na tahimik lang, dun pa yung magulo. Kala nyo lang tahimik tong lugar na to, pero hindi nyo alam kung ano yung mga ugali ng tao dito. Grabe, kasi sa Maynila talaga madami tao, diba? Sipin nyo yun, kung sa Maynila laganap yung chismis, sa tahimik pa kaya na lugar, diba? Ako hinahayaan ko na lang sila. Sabi ko,
babalik ako balang araw. And now, knowing is the best revenge. Kaya salamat sa mga nanglait sa akin, sa mga nangchismis sa akin. Wala akong sama ng loob sa inyo. Sa mga nanlalait din sa akin dito, wala akong ginagawang masama sa inyo. Salamat na lang. Ako, si Lord na lang bahala sa inyo. God bless you all.